Good morning po sa bawat isa. Ayan. Tayong lahat po ay tumayo. Let's prepare our hearts and minds as we start sa ating Sunday service through this song. Magpasalamat tayo sa Panginoon, sa buhay, sa ligaya, sa pag-asa na meron tayo sa Kanya. Binigyan ako ng buhay, salamat sa iyo. Nilagyan ito ng kulay, salamat sa iyo. Binigyan mo ng ligaya, pinuno mo ng pag-asa. Panginoon, salamat. Minsan pa, let's sing. Binigyan ako ng buhay, salamat sa iyo. Nilagyan ito ng kulay, salamat sa iyo. Binigyan mo ng ligaya, pinuno mo ng pag-asa. Panginoon, salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Ako'y narito. Salamat sa iyo. Humaharap sa iyo. Salamat sa iyo. Sumasamba, naglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat sa iyo. Binigyan ako ng buhay, salamat sa iyo. Nilagyan ito ng kulay, salamat sa iyo. Binigyan mo ng ligaya, pinuno mo ng pag-asa. Panginoon, salamat sa iyo. Pinatawad ang kasalanan, pinatawad ang kasalanan. Salamat sa iyo. Binabago mong lubusan. Salamat sa iyo. Ako'y tinuturuan, ako'y tinutulungan. Panginoon, salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Ako ay narito. Salamat sa iyo. Humaharap sa iyo. Salamat sa iyo. Sumasamba, naglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat sa iyo. Sing salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Ako'y narito. Salamat sa iyo. Humaharap sa iyo. Salamat sa iyo. Sumasamba, naglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat. Panginoon, salamat. Panginoon, salamat sa iyo. Amen. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, mabuti ka at dakila ka sa aming buhay, O Lord. Karapat-dapat ka naming purihin, pasalamatan, Panginoon, awitan at itaas, Panginoon. Salamat, Lord God. Tunay nga, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, O Diyos, hindi po namin mapagtatagumpayan ang araw-araw ng aming buhay.
Kaya nga po, Panginoon, sa aming pagpupuri sa iyo, Lord God, patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Linisin mo po kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami sa inyong harapan, Panginoon. Alisin mo po, Lord God, ang guilt, worries, Lord God, at anong pa pumang bagay, Panginoon, nakakahadlang, Panginoon, para kami ay magpuri sa iyo, Panginoon. At sa aming pagpupuri sa iyo, Lord God, nawa ibigay namin ang aming best offering unto you, Lord God. Lord, we also pray, Lord God, that we listen to your words, Lord God. Bless your servant, Lord God. Cover her with your precious blood, Lord God, as she delivers your message, Lord God. Also, Lord, prepare our hearts, our minds, Lord, our hearts as we listen to your words, Lord God, para matanggap namin ang bawat salita, Panginoon, na maririnig namin sa umagang ito. Sa iyo lahat ang papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen! Ayan. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Sige, patiin po natin yung mga katabi natin. Ngitian po natin. Ayan. Amen. Sige po, tayo po ay magbatian as we sing this song. Umikot po tayo. Kamayan po natin yung mga kapatid natin. Halina kaibigan, halina kapatid, magsama-sama na tayo, si Jesus ay tanghalin, limutin ang alitan, ayusin ang
Patuloy po tayo mawit sa Panginoon. Declare natin, nauulan ng pagpapala sa bayang ito. Let's sing. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos. Kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ay iyong diringgin at ang bayang ito ay iyong pagkagaringin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos. Sa iyong kabutihan, kami ngayon iyong bayan, pipilihan, inalagaan, pagsamba sa hanggang ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos. Ngayon nagkakaisa upang sumamba't pasalamatan ka. Isang puso't isang layunin, sa bayang ito ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito. Sing ulan ng pagpapala, pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos. Okay, palakpak natin ang ating mga kamay. La 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 la. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. La 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 purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito. For the last time, let's sing ulan ng pagpapala. Ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos. Oh, Diyos. Oh, Diyos. Oh, Diyos.
bayang ito, Panginoon, pauulanin mo ng pagpapala. Yun ay kung kami ay luluhod, Panginoon, at sasamba sa iyo, Diyos. Hallelujah. This next song po is bago. And inspired po siya sa verse na 2 Chronicles 7, verse 14. Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. Purihin ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na totoo ang salita ng Panginoon? Pwede po bang maging declaration natin itong song na to? May this be our prayer for our nation. Ang iligtas tayo ng Panginoon. Nasa iyong mga kamay ang paghilom ng iyong bayan. Hinga ng inalay ang handog ng pusong nagsisisi. Minsan pa uwitin natin. Nasa iyong mga kamay ang paghilom ng iyong bayan. Pakinggan ang inalay, ang handog ng pusong nagsisisi. Mula sa langit, kami ay dinggin, lunasan ng bayan, naghihinagbis sa iyong pag-ibig, palalayain, ang ngalan mo may taglay ng pag-asa sa aming bukas. Kalugdan ang inalay, ang handog ng puso nagsisilis. Minsan pa uwitin natin. Ang ngalan mo may taglay ng pag-asa sa aming bayan. Inalay ang handog ng bansang nagsisisi. O iligtas mo kami, Panginoon.
Let's cry out. Iligtas mo kami. Oh, iligtas. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Mula sa langit, kami ay dinggin. Lunasan ang bawat sa iyong pag-ibig, lalayain, patatawarin. Kami ay dinggin, lunasan ang bawat nag-iinapis sa iyong pag-ibig, lalayain, patatawarin. Iyong tiringin, iyong tiringin at patatawarin ang bayan namin, bayan namin, sa wika mo'y iyong tiringin at patatawarin. Bayan namin, sa wika mo'y gagaling. Hallelujah. Sa wika mo, Panginoon, kami ay gagaling, O Diyos. Kaya dinggin mo, O Diyos, ang aming pagsamba bilang isang church na parte ng bayan ng Pilipinas, Panginoon. Dinggin mo ang aming awitin. Our declaration na Ikaw ang Diyos ng bansang ito. Ikaw ang Diyos ng bayan na ito, Panginoon. Hallelujah. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit
sing hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin. For the last time, let's sing. Tunay, Panginoon, na ang bayan na ito, O Diyos, ay sa iyo, Panginoon. Kami ay sa iyo, O Diyos. Kami, Panginoon, ay bayang sumasamba sa iyo, Panginoon. At bilang isang church, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Ikaw ang madakila, Panginoon, sa amin. Ikaw ang makita, Panginoon. We are grateful, O Diyos, for this opportunity to praise you, to glorify your name, to declare your goodness, Panginoon, freely, Panginoon, sa bayan na ito, Panginoon. Kaya ito ang gagawin namin, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos. Kami ay sasamba. Kami ay magpupuri, Panginoon, at tanging pangalan na i-declare namin ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah! Let's give our best clap offering sa Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Yan. Hello. Ayan, tunay nga na sa salita ng Panginoon, ang ating bansa ay gagaling. Amen. Amen. Hallelujah. Ngayon po, dadako na tayo sa ating pagbibigay. Basahin ko po ang salita ng Panginoon sa 1
1 Chronicles 29 verse 12 to 14. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Verse 14, ngunit sino ako at ang bayang buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Amen. Kami pong mag-asawa, short testimony. Po kami mag-asawa ay walang trabaho. Alam nyo naman po yan, wala kaming stable job. Pero sa kabutihan ng Panginoon ay hindi niya kami pinagkukulang. Araw-araw ay andoon ang kanyang pagtulong sa amin. May dalawa na kaming college. Praise God, ngayong August, ay fourth year pa lang, hindi pa sila gagraduate. Pero napakabuti ng Panginoon na hindi niya kami pinagkukulang at nagpapasalamat din po kami na ginamit ng Panginoon ang Taguig Scholarship na nakakuha ng scholarship ang dalawang anak namin. Kaya ayun po, patuloy na andoon ang biyaya ng Panginoon. Amen. So tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Father God in heaven, thank you so much, Panginoon. Tunay na ikaw ang aming Diyos na mabuti at tapat. Salamat, Panginoon, for your glory, Panginoon. Salamat sa iyong kapangyarihan, O God. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming pinagpapala, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, O God. Maraming salamat, Lord. And we pray, Panginoon, na patuloy mong pagpalain, O God, ang mga kaloob na ibinibigay, Panginoon. I-bless mo po ang mga kamay na magbibigay ng tithes and offerings sa umagang ito, God. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa mga biyaya, sa trabaho, at maging man, Panginoon, sa lahat ng aming mga pinagkakitaan, O God. Sa mga business, Panginoon, ng mga kapatiran, patuloy mong pagpalain. Maging man, Lord, ang mga bukirin, mga kalaisdaan, mga manok, Panginoon, manukan, O God, ay dalangin po namin na ito ay mag-aani ng sagana, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa binibigay mo, God, na time, Panginoon, ang resources na pinagkaloob mo sa amin ito, Panginoon, ay aming ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang portion lamang, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga pagpapala, O God, at naway, Panginoon, ang aming maipon, Panginoon, na kaloob, O God, ay magamit, Panginoon, na patuloy, Panginoon, O God, na mapalawak ang iyong kingdom dito sa mundo, Panginoon. Maraming pong salamat at naway, Panginoon, ito ay makatulong sa aming church, Panginoon, sa mga projects, program, and activities, Panginoon. O God, maraming salamat at maging man, Lord, magamit ito sa mga missionaries, Panginoon, upang marami pa, O God, marating ng iyong mga salita, O God, at marami pang mga kaluluwa ang mailapit sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa mga walang kakayanan, O God, na magbigay, ay dalangin po namin, pagkalooban po sila ng maayos na trabaho, stable job, O God, at maging man po sa mga estudyante, dalangin po namin, O God, na ahipuin mo po sila na sa kanilang batang isipan, Panginoon, ay matuto na sila na magbigay ng ayon sa nararapat, O God. Purihin ka, sambahin ka, tuwalhatiin ka. Sa iyo lamang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, wala po tayong guest sa ngayon, pero marami po ako nakitang, matagal ko na rin na hindi nakikita. Welcome home back kay Kuya Domeng and Pastor Aminda. Ayan. So, galing po sila ng US. Nandito rin sina Brother Jerry, Sister Nena. Ayan, parang napansin ko si Rachel nga ba yung nakita ko kanina. So, ayun. Kaya purihin ang Panginoon. It's good to see yung atin pong mga kapatid. At gayon din ay meron na po tayong ginaganap na funeral service na dalawang gabi na, no? Friday, Saturday. Dahil hindi na po familiar yung iba sa inyo dito kay Mami Auring Lagangan. Isa po siya sa mga dati po nating dito. 92 years old si Mami, ano? Siya po yung mami ng nila Lagangan family, Ate Donna, Pastora Perla, nila Brother Adong. At ang kanya pong asawa, isa sa mga dating leaders dito po sa ating iglesia. At dahil nga po sa edad niya, siya po ay inaalagaan na lamang ng kanyang mga apo. Kaya yung iba, kagabi raw punong-puno doon sa Lamay. At meron pa po tayong tonight, Monday, and Tuesday. Dahil ang kanyang libing ay Wednesday morning. So to those na hindi pa po nakakapunta, ay punta po tayo sa kanila. So purihin ang Panginoon. So ito na po yung ika-third week natin na tinatalakay ang preaching series natin ngayong July, yung Hope for the Nation. The Church, God's given responsibility in times of national need. Sa nakaraang 2 linggo ay pinag-usapan po natin yung series na ito, yung week 1, Return to God, a Revived Church, a Hopeful Nation. So dito po natutunan natin na ang pag-asa ng isang bansa ay nagsisimula po sa isang iglesyang nanunumbalik sa Diyos. Sa week 2 naman, yung Reflect Christ, Salt and Light for the Nation. So tinawag tayo ng Diyos na maging asin at ilaw sa mundong ating ginagalawan. So that means to say we have influence wherever we go. Positive po yun, ha? Ngayong week 3, ay ito po ang ating tatalakayin, yung Pray for the Nation, Standing in the Gap. So bago po tayo pumunta pala dito ay may announcement pala tayo. Lagi kong nakakalimutan. Okay, go muna tayo sa announcement. So, sige po. Naalala ko lagi. Okay, this afternoon at 3 o'clock ay meron pong youth fellowship. Ang title, ang team nila, Who Am I? Palakpak nga mga youth. Ayan. So, you can invite your friends to come here. Okay, next. So, leadership seminars, ang pangunguna po ni Pastor James Shea ng IGM. So, that will be on August 18 to 21. So, panalaan po natin dahil tayo po ay merong 10 dito and from Katuparan ay 2. So, around 8 to 10 ang darating from IGM USA. Next. The most awaited for Men Outdoor Fellowship. August 31 po ito, from 8 a.m. to 6 p.m. Malapit lang po ito dyan sa Seabreeze Resort sa C6 Taguig City. So, enjoy nyo po. Huwag nyo pong i-miss ito. Yung mga absentee na mga men before, mag-join po kayo dito. So, minsan-minsan lang po nagaganap ito. Okay, next. Ayan, ito na pong ating preaching. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa opportunity again to preach your word. And especially, ang amin pong preaching series for this month is Hope for the Nation. Napapanahon dahil kasalukuyan ay talagang mayroong mga hindi magagandang kaganapan sa aming bayan. Yet, hindi ibig sabihin noon ay walang magagandang nangyayari. Ang totoo, Lord God, maraming magandang nangyayari sa aming bayan sapagkat Ikaw ang Diyos ng aming bansa, Panginoon.
Ama, sa oras po na ito, dalangin ko ang iyong mga salita na ikaw po talagang gumabay dito, maunawaan po namin ang iyong napakagandang plano, lalo na sa bayang hinirang mo, na siya mong binigyan ng tungkulin o gampanin na talagang mamagitan para sa kapakanan na aming bayan. Kaya Lord, allow us to just reflect personally, individually, and corporately sa iyong mga salita ngayong umaga. Marami pong salamat. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung Pray for the Nation, Standing the Gap, ay meron po tayong tatlong passage na gagamitin. At ito ay sa Ezekiel, Timothy, and Jeremiah. Basahin po natin yung mga passage na ito. Ezekiel 22:30. Can we read together ng malakas? 1, 2, 3, go. First Timothy 2, 1 to 4. For kings and all who are in high positions. This is good. Jeremiah 29:7. Amen. So, ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. The main idea of these three passages ay ito. God calls His people to stand in the gap through prayer because He works through praying people to bring His purposes to the nation. So, tingnan nga po muna natin yung background ng Ezekiel 22. Later ay yung iba pa na passage ay gayon din na ating gagawin. Ang Israel that time ay naroon po sa tinatawag na punong-puno ito ng kasalanan. Andiyan ang mga leaders ay corrupt, mga false prophets ay naglipa na, maraming false prophets, maraming dishonest businessman, ang mga tao ay immoral, injustices ay everywhere. And that time, God was about to judge the nation. Pero bago po siya magpadala ng judgment, ay mayroon po siyang hinanap. So ano ang kanyang hinanap? Ang sabi ay search for a man among them who would repair the wall and stand in the gap before me on behalf of the land. Who would repair, a man who would repair the wall and stand in the gap before me on behalf of the land. At ang taong ito ay hindi niya nakita. I found no one. So, ano po ba yung tinatawag na a man who would repair the wall and stand in the gap before me on behalf of the land? Ito po yung tinatawag natin sa kasalukuyan na intercessors. Ayun, isang taong mananalangin sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Intercessors. So, napakahalaga nito. Kasi, ang sabi niya doon ay bago niya ipadala yung judgment, gusto niya na ma-avert yung judgment sa pamamagitan nung mamamagitan na yun, yung taong mamamagitan na yun. Pero wala siyang nakita. So, mga kapatid, ngayong umaga ay tatanawin po natin ito. Many Christians are passionate about our nation. Amen. Meron talagang mga makabayan, meron talagang matitindi ang passion nila
pagdating sa ating bayan. Pero very few are passionate about praying for our nation. So today, ito po yung ating gustong i-discover, tanawin, na yung call ng Lord that one praying believer pala can become God's instrument for blessing an entire nation. At ang tanong dito, lalo na ngayong kapanahunan natin, kasi noon panahon nila ito. Kaya ngayon, kung titingnan ng Diyos yung ating henerasyon, makakahanap kaya siya ng isang taong handang tumayo sa pagitan ng Diyos at ng ating bayan. Yan mismo ang ating tatanawin, yung nangyari sa Ezekiel 22. Makikita po natin ito. Ngayon, ang tanong sa kapanahunan natin, paano tayo magiging intercessor para sa ating bansa? At ito po ang ating pag-aaralan. Main point number 1. Stand before God for the nation. An intercessor is standing before God for the nation. We need to stand before God for the nation. Remember, before God. Hindi before doon sa Senado. Hindi doon sa kung saan man tayo pwedeng pumunta. Sa lansangan, nagrarally. Ang sabi rito, stand before God for the nation. So God is looking for people who will stand in the gap. Yun ang sinasabi ng verse 30. I search for a man among them who would repair the wall and stand in the gap before me on behalf of the land. So, anong reason? So that I would not destroy it. But I found no one. Katulad ng sinabi ko na po kanina, si Ezekiel po ay naglilingkod sa isa sa pinakamadilim na kapanahunan ng bayang Israel. Ang Jerusalem noon ay punong-puno ng kasalanan, ng korupsyon. Even ang mga pare ay korap. Ang mga propeta ay hindi tapat. Maraming nangaabusong pinuno. Inaabuso ang kanilang kapangyarihan. Inaapi ng mayayaman ang mahihirap. Wala nang hustisya. Lumalala ang karahasan at ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay naging normal na lamang. So, sa ating kapanahunan, kailan nga ba nagkakaisa ang bayang Pilipinas? Pag may nakaambang super typhoon, ano po ang ginagawa natin? Doon tayo nagdudumapa sa harapan ng Diyos. Tama ba? Pag may naganap na mga lindol o iba't iba pa na tinatawag nating na sa tingin natin ay talagang kamay ng Diyos ang gumagawa. Doon tayo lumuluhod. At makikita natin, ina-avert ng Diyos yung judgment. Nitong recently, nakita natin yan. Bagamat papasok sa natin, hindi nangyari, hindi naglandfall. So, marami na tayong picture na nakita na to, pero lagi ang tinatanaw natin, yung panalangin ng kanyang bayan. So, maraming familiar na itsura nung nagaganap nung Jerusalem sa kasalukuyan na nagaganap sa atin. So, nandoon na ang tao ay malayo na sa Diyos, kaya pati ang bansa natin ay affected. Even nung mga previous preachings ay binibigyan pansin na hindi ito political crisis, kundi mas malalim pa roon at ito yung tinatawag na spiritual crisis. Kaya nga God look for one thing, not a better king, not a stronger army, not a better economy. He searched for one person. And that is a man who would repair the wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I would not destroy it. So, mahal natin ang ating bayang Pilipinas, tama? Ayaw nating i-destroy ng Lord ang ating bayan, tama? So, anong dapat natin gawin? Let us be that man. Let us be that man who stand in the gap before God and our land.
So what does stand in the gap mean? Noong unang panahon, ang mga pader ng isang lungsod ang nagsisilbing proteksyon ng lahat. Naalala niyo si Nehemiah, yung walls of Jerusalem. Nung malaman niya kung anong kalagayan, may nagbalita sa kanya, hindi ba nagdumapa siya sa panalangin, umiiyak siya, nagsisisi siya in behalf ng sin ng kanyang bansa. At nakita natin, to make the story short, umuwi siya. Isa lang siya. Pero ginamit siya ng Lord para to build the walls of Jerusalem, the broken walls, in just how many days? 52 days. So, makikita po natin dito, kapag may umaataking kaaway, ang una-una nilang hinahanap ay mga bitak o yung silang bahagi ng pader na katulad nito. Kapag may butas o gap, mas madaling makapasok po ang kaaway at malalagay sa panganib ang buong lungsod. Kaya ang sino mang handang tumayo sa gap ay nagiging tagapagtanggol ng bayan. Kaya nga, to stand in the gap meant that a brave soldier would literally position himself in that opening to stop the enemy until the wall could be repaired. He became the city's protector. So, sa ngayon, what does it mean spiritually sa atin? God uses this picture as a metaphor. The gap represents the spiritual and moral brokenness of a nation. Sin, injustices, idolatry, corruption, and rebellion against God. Notice the phrase, before me, on behalf of the land. So the person standing in the gap was acting as an intercessor, standing between a holy God and a sinful people, pleading for mercy sa ating Diyos. Sa context po ng Ezekiel, sabi nga natin, Israel was in deep spiritual decline. The leaders were corrupt, the priests dishonored God's law, the prophets spoke lies, the people practiced violence and idolatry. That's why God looked for someone who would faithfully call the people back to Him and intercede for the nation. Tragically, I found no one. So, hindi naman po sinasabi ng panahon na yon ay walang believers. Rather, it emphasizes that God found no one who fulfilled this mediating role in a way that could avert the nation's coming judgment. Katulad natin ngayon, dami nating Kristiyano na. Naalala ko yung sabi ni Bishop Pantoja, dumarami ang Kristiyano, ang mga believers na ating bayan. Pero parang walang masyadong influence o impact ito sa ating bayan. Kaya yung hinahanap ng Diyos, someone na magpupulfill nitong mediating role na ito that could avert the nation's coming judgment. Paano nga bang maging intercessor? Naalala ko may moment, naranasan ko na maging na yung damdamin ng isang intercessor. Yung isang manganganak na babae. Hindi ba pag manganganak na kayo ay matindi yung birth pangs ba ang tawag doon? Ayun. Then, yung time na yon ay andun yung matinding birth pangs na pag lumabas lang ang baby, tsaka siya mawawala. Ganon po yung intercessor. Yung birth pangs, yung pressure, yung stress ng sin na ibinigay ng Diyos sa kanya, na hanggang hindi nalilip yun, hindi siya titigil ng panalangin. And after na mawala yung bigat, yung pangs na yon, then the Lord answered the prayer. So, may mga moment tayo na ganito, hindi lang sa ating bansa, sa mga needy. At kailangan natin yung ganitong klase, uri ng mga nananalangin. Kaya nga, ngayon, what does it mean for Christians of today?
What does it mean for Christians of today? So, it gives believers a powerful pattern. Standing in the gap today means praying faithfully for our nation, leaders, churches, and communities. Hindi lang po yung praying faithfully, living a holy life that reflects God's character. Next, speaking biblical truth with love and courage. Nagiging visible tayo. Serving as peacemakers and agents of reconciliation where there is brokenness. Fulfilling the ministry of reconciliation. Number 5, pointing people to Jesus Christ, the ultimate mediator between God and humanity. Amen. The greatest one who stood in the gap is none other than our Lord Jesus Christ. Siya po yun. Actually, itong Ezekiel 20-30 ay tumutukoy hindi lamang sa human leaders, kundi higit sa lahat sa ating Panginoong Heso Kristo. Kasi ang pinakamalaking gap ng tao ay hindi yung problema ng ating lipunan, kundi yung pagkahiwalay natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Si Jesus ang tumayo in behalf between God and man, sinful man, si Jesus ang tumayo. Siya yung gap na nagduktong. Siya yung tumanggap ng hatol na dapat sana para sa atin doon sa krus. Para tayo ay maipagkasundo sa ating Ama sa langit. At dahil si Kristo ang tumayo sa gap para sa atin, may panawagan siya na tayo naman ay tumayo doon sa gap para sa iba. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng panalangin, tapat na pagsaksi kay Kristo, pamumuhay na nagpapakita ng kanyang biyaya at katotohanan. Kaya nga bawat isa sa atin ay may gampanin sa iba't ibang kaparaanan. Hindi man tayo pwedeng pumunta sa Senado, sa Congress, o hindi tayo pumunta sa iba pang dako ng sangay ng gobyerno, pero in our small way, meron po tayong bahagi to be an intercessor. Kaya nga, God seeks people who will intercede for others. That is the principle na nakita po natin dito. Alam niyo po ba, sa lumang tipan, meron pong mga intercessors. Intercessors stand before God on behalf of others. Makikita po natin dito, isa ay si Moses. Naalala nyo nung panahon ni Moses na binigay sa kanya yung commandments, yung 10 commandments. Pagbaba niya ng bundok, ano nakita niya? Gumawa ng Diyos-Diyosan, yung golden calf. Ang Israel, nagalit ang Diyos. Pero, tumayo si Moses, namagitan siya, nanalangin siya, then, nag-subside ang galit ng Diyos, nahabag siya. One praying leader affected an entire nation. Kaya nga, Moses did that after Israel worshipped the golden calf. Another one who pleaded for Sodom and Gomorrah, I see Abraham. How many, sabi niya, Panginoon, kung meron lang bang ganitong bilang ng tao, wawasakin mo ba? Gugunawin mo ba ito? Hanggang dumating siya sa 10 ba yung huli na nakikibargain siya. Meron nga nag-comment ng ganito. Siguro kung nag-comment pa, kung nagtanong pa si Abraham, paano kung 5 na lang? Pero makikita po natin ang ginawa ng Diyos. Samuel, he prayed continually for Israel. Daniel confessed the nation's sins. And si Nehemiah, na nasabi ko na kanina, he wept and prayed before rebuilding Jerusalem. So these OT intercessors, they stood in the gap. And something good happened. But the tragedy at this point of time, dito sa Ezekiel, sabi ng Diyos, I found no one. Imagine those words. The greatest strategy wasn't merely Israel's corruption. It was the absence
of praying people. In existence na kasi yung corruption, yung mga nagaganap na masasamang kaganapan sa Israel. Pero the worst of it, yung absence ng praying people, I found no one. Alam niyo po kung bakit? Kasi God often begins national restoration by raising faithful intercessors. So, the church should be known more for its prayer than its complaints. Kasi may tendency po tayo talaga, no? Ang easy natin mag-react. Ano ba yan? Ano na naman yan? Di na ba yan matatapos? Etc. So, mga kapatid, our nation has many broken walls, broken families, broken morality, broken leadership, broken education, broken integrity, and so many more. Maaring ang Diyos ay naghahanap ngayon sa church ng SBC. Will someone pray? Who will stand in the gap sa ating church? That's the question. Remember, God is looking for a man who would stand, who will repair the broken walls and stand in the gap between God and man. Pero hindi lang po sinabi ng Diyos na tayo'y manalangin. May sinabi rin po ang Diyos sa New Testament kung paano tayo dapat manalangin. At ito yung point number 2. And that is pray for all people, especially our leaders. Basahin po natin 1 Timothy 2:1-4. First of all then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Pagkatapos pong ipaalala ni Paul kay Timothy yung kahalagahan ng tamang pagtuturo sa simbahan, ang unang practical na utos na binigay niya hindi tungkol sa mga programs o strategies. Ang sabi niya, first of all, pray. Manalangin kayo. So, ginamit niya dito yung 4 na uri o klase o pamamaraan ng panalangin. Tingnan nga natin. Next slide. Ito po yung 4 na uri o kaparaanan ng pananalangin. Supplications, prayers, intercessions, thanksgiving. Pag sinabi po natin supplications, ito po yung direct na kahilingan natin sa Diyos. Ito yung mga prayer request po natin. Pagdating yung prayers, ito po yung pangkahalatang pakikipag-usap at pagsamba sa Diyos. Intercessions, ito yung paglapit sa Diyos para sa kapakanan po ng iba. Yung thanksgiving, pagpapasalamat sa Diyos kahit sa gitna ng mahirap na sitwasyon. So, nung nagsabi rito si Paul, so that supplication, prayers, intercession, thanksgiving be made for all people. Ayan. Dapat ganun tayong manalangin. Kasama yung 4 na yon. Pero, naging specific siya later sa verse 2. For kings and all who are in high positions. So the leaders of the nation. Bakit? Bakit kailangan natin ipanalangin ang ating mga leaders? Malinaw yung sabi niya sa verse 2. Upang magkaroon ng mapayapa at maayos na lipunan. Ninanasan ng Diyos ito sa kanyang mamayan. Upang magkaroon ng mapayapa at maayos na lipunan, that we may have
that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. So, hindi po sinasabi ni Paul na magiging perpekto ang gobyerno. Ang punto niya ay ito, kapag may kaayusan at kapayapaan sa lipunan, mas nagiging malaya ang simbahan na gawin ang misyon nito. Tama ba? Malayang mangaral ng ebanghelyo, magturo ng salita ng Diyos, mag-disciple, maglingkod sa ating community. So, hindi tayo nananalangin lang para maging komportable ang buhay natin, yung dignified. Nananalangin tayo upang magkaroon ng pagkakataon ng iglesia na ipagpatuloy ang gawain ng Diyos. Napakapalad ng bansang Pilipinas kasi malaya tayo sa pangaral ng ebanghelyo, sa pagtitipong tulad nito. Sa ibang lugar ay hindi po. Underground church, hinuhuli pagka nagtitipo na katulad dito para sa Panginoon. So, number 2, reason, dahil nais ng Diyos na maraming tao ang makakilala kay Kristo. Verse 4, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ito po yung mas mataas na kadahilanan. Ang panalangin natin para sa mga pinuno ay hindi lang patungkol sa ating economy, security, o magandang pamamahala. May mas malalim po dito. Ang puso ng Diyos ay para sa kaligtasan ng tao. Kasi kapag may kaayusan, may kapayapaan ang bansa, maraming bukas na pintuan para sa pangangaral ng ebanghelyo. Kaya ang ating panalangin para sa gobyerno ay hindi hiwalay sa Great Commission. Prayer for the nation is part of God's mission to reach the nation. So the principle here is, we pray for our leaders not because we agree with everything they do, but because God commands us to, and because He desires people to be saved. Ang ganda, no? Bakit kailangan nating manalangin sa mga leaders? And that is for the Great Commission. Kaya nga, ang panalangin ay hindi nagpapakita ng political preference, kundi ng spiritual obedience. Dahil prayer is not political, but prayer is biblical. So, just imagine, bakit natin kailangan manalangin talaga sa kanila kahit hindi natin sila gusto? Parang ganito lang, yung mga madalas sumakay ng eroplano. Hindi ba, hindi man tiyak talaga pag sumakay ng eroplano, meron talagang... At hindi lang yun, during my travel, bigla na lang may aberya. Akala ko nga bumagsak na yung aeroplano. So, imagine nyo, no? Maaring hindi natin kilala ang piloto, hindi natin siya nakikita, yung personality niya. Pero habang nandoon ka sa loob ng aeroplano, ang buhay ng lahat ng pasahero nakasalalay sa kanya. Sa bawat galaw niya, sa bawat desisyon niya. Kaya talagang mananalangin ka. Ipapanalangin mong makalapag tayo ng ligtas sa pangunguna niya. Ganon din po sa ating mga namumuno. Ang kanilang desisyon may effect sa bawat pamilya natin, negosyo, simbahan, at kinabukasan ng ating bayan. Kaya bilang mga Kristiyano, piliin nating manalangin kaysa magalit. Halimbawa, nakita natin di maganda yung desisyon, manalangin tayo na mabago yung desisyon na yon. Mamagitan tayo at ipakita na talagang mas makapangyarihan ng Diyos. Kayang baguhin ng Diyos ang puso ng ating mga namumuno kaysa tayo makibahagi pa at manisi sa kanila. So, nung unang panahon, yung unang Kristiyano, yung unang mga believer, alam niyo po ba kung sino ang namumuno na emperor noon? Si Nero. Isang pinunong kilala sa matinding pag-uusig ng mga Kristiyano. Pero hindi sinabi po ni Pablo, huwag niyong ipanalangin ang hari. Ang sa halip sabi niya, pray for kings and all who are in authority. So anong ginawa ng mga early church noon? They prayed. Nangaral pa rin sila ng ebanghelyo kahit sila ay ikinukulong at sila ay patuloy na naglingkod. Hindi man nila nabago yung Roman Empire, pero binago nila ito sa pamagitan ng panalangin. Katapatan sa ebanghelyo sa kapangyarihan ng Diyos.
Kaya nga prayer preceded influence. Hindi ba tinawag silang mga Kristiyano? Kasi tagasunod sila ni Kristo. So they have seen the influence ng mga follower ni Christ that time. Kaya nga in application sa part na ito, why not maging intentional tayo sa pananalangin sa ating presidente, vice presidente, next slide. Ayan po, why not pray for them? Lahat sila ay nariyan. Bawat desisyon nilang gagawin, bahagi po, meron tayong affected po tayo ng bawat galaw nila. Kaya let's pray for them. Panalangin natin ang kanilang kaligtasan, bigyan sila ng karunungan na para sa kapakanan ng nakararami sa ating bayan ang kanilang gawin. Hindi yung mga selfish interest. Hindi ipagdasal po natin yung bawat desisyon na gagawin nila na mabago ang kanilang mga puso. Kaya nga meron din ako nilagay dito na 7-day prayer challenge na pwede po natin gawin. Naalala ko nung sa youth gathering, nagkaroon po sila na tuwing magtutoothbrush, they will pray for the nation. Pwede rin po, habang kayo pwede kayong sa family, during dinner, pwede pong yun yung time ninyo na manalangin. Every time araw-araw naman kumakain tayo sa hapagkainan, especially dinner, nagkikita-kita. Pwede pong yun yung time ninyo to utter a prayer for the nation. Parang pag hindi tayo, meron pong ganito, meron pong ganitong isang lingkod ng Diyos, hindi siya mag-aalmusal hanggang di muna siya nananalangin o nagde-devotion. Pwede po natin gawin yon. So Monday, you could pray, pwede natin ipanalangin ng mga government leaders. Tuesday, families. Wednesday, church and pastors. Thursday, schools, teachers, students. Then Friday, pwedeng police, military, healthcare workers, and first responders. Saturday, the lost and gospel outreach. Sunday, revival in the church and throughout the nation. So we could do that in response to the call to pray for the leaders. So kung sa 1 Timothy chapter 2, tinuro ni Paul na ipanalangin ang lahat ng tao, lalo na yung mga namumuno. Sa Jeremiah 29, which is the last point, makikita natin na kahit ang bayan ng Diyos ay nasa gitna ng isang paganong bansa, tinatawag pa rin sila ng Diyos na ipanalangin yung lugar na iyon kung saan sila inilagay. So, tingnan po natin. Yung point number 3, seek the welfare of the nation through prayer. Basahin po natin yung Jeremiah 29:7. But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf, for in its welfare you will find your welfare. Sa context po ng Jeremiah 29:7, parang very surprising na inutos ng Diyos. Kasi yung mga Israelita ay exile sila sa Babylon that time. And Babylon is a pagan nation na sumakop sa kanila. Yet instead of telling them to hate Babylon or withdraw from it, ang command ng Lord sa kanila to become a blessing. And here are the biblical reasons. Why does God tell His people to pray for the city? Seek its peace and seek its welfare. Tingnan po natin. Napakaganda po ng passage na ito because God has sovereignly placed them there. Tingnan natin. Next slide. Because God has sovereignly placed them there. The city where I have sent you into exile. Sino ang nagpadala sa kanila doon sa Babylon? Ang Diyos. Sabi, I have sent you into exile. Actually, part po ito ng judgment ng Lord sa bansang Israel dahil sila po ay hindi sumunod sa Diyos. Yan. The exile was not an accident. God Himself ordained it. Therefore, they were to be faithful where God has placed them. Ito yung sinabi ng Lord sa kanila.
Kaya mga kapatid, ito yung principle na makikita natin dito. God calls us to be faithful wherever He places us. Pwede natin itong i-contextualize. Halimbawa, sa mga trabaho nyo, doon kayo nilagay ng Lord. Saan man kayo naroon, ang Diyos ang naglagay sa inyo doon. Naalala ko si Tin before, parang ayaw niyang pumunta sa, ina-assign sa kanya. Pero later, sabi niya, tinatanaw niya na ito'y kamay ng Panginoon. Pero naalala ko lagi talaga si Tin, sinasabi niya kung saan siya ilagay ng Lord, hindi niya iniiwan ng Diyos. Kasama niya ito. Kaya ang ganda, yung influence ni Tin sa lugar. Ayun nga, nabasa ko na naman yung kanyang, yung sa FB niya na pinos. Kahit saan tayo dali ng Lord, minsan hindi natin gusto yung mga employer natin. Nagagalit tayo. Ayan, meron sa akin madalas, nagsusumbong. Minsan yung wall niya, ay, meron na naman. Oh, bakit ganyan na naman yung wall mo? Ayan, kinukore ko siya. Lagi ko siyang kinukore kasi mahal na mahal yata niya ako, kaya lagi niya akong pinadadala ng message. Ayun, sabi ko, nilagay ka ng Diyos dyan, mag-cause ka ng change dyan sa place mo. So God calls us to be faithful wherever He places us. So, and number 2, because God's people are called to be a blessing, not a burden. Mga Kristiyanong manggagawa, kayo ba'y sakit ng ulo ng inyong ng mga head nyo o ng mga employer nyo? So, instead of seeking revenge or wishing for Babylon's destruction, God told them to seek its shalom, its peace, prosperity, and flourishing. They were to influence the culture with godly lives instead of isolating themselves from it. The principle here is, wherever God places His people, they should become instrument of His blessings. Yung pong sinabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you and you will be a blessing. Saan ka man umapak, ang pagpapala ay dadaloy. Alam nyo, isa po ito sa mga principles ko. Pag hindi na ako blessing sa isang lugar, pinupull out ko na po yung tent peg ko. Kasi the Lord bless us to be a blessing. Tingnan niyo po yung mga biblical example. Si Joseph. Joseph blessed Egypt. Tama? Kung hindi kay Joseph, nasaan ang Ehipto? Nasaan ang kanyang bayan nung magkaroon ng matinding taggutom? Daniel blessed Babylon. Kaya ang laki ng influence si Daniel doon sa pinakahari ng Babylon. Esther blessed Persia. And Paul blessed Rome. Ngayon, pwede nyo bang sabihin, blessing din ako sa aking pamilya, blessing ako sa aking school, blessing ako sa aking trabaho. Alam niyo ba kung bakit? We are blessed ourselves. Amen ba? I am blessed. Pwede niyo ba sabihin yon? I am blessed by God. So, kung tayo ay blessed ng Lord, we will be a blessing. We will be a blessing, not a burden. Bakit ka narito sa SBC? To bless SBC. Bakit nag-exist tayo sa community? To bless our community. Bakit tayo nasa Christ of the Philippines organization? To bless our fellow church in Christ of the Philippines and other churches. Mga kapatid, God bless us to bless others. Number 3, because their welfare was connected to the city's welfare. For in its welfare, you will find your welfare. Sige nga po, sa isang community, pag may sunog, hindi ba affected ka? Affected tayo. Kaya we need to be careful as well. So, if the city experienced peace, justice, and stability, God's people would also benefit. It wasn't selfish.
It recognized that believers live within society. Good governance, peace, and order create an environment where families, businesses, schools, and churches can flourish. So when we seek the good of our community, we also contribute to the well-being of God's people. So, be a blessing. Natutuwa ako doon sa Acacia. Kasi, ang thinking lang ng marami, yung Acacia ay magagandang mga bahay, ano? Meron palang community na poor. Pero makikita natin ngayon, nakita to nila Pastor Norden. And now, meron tayong outreach sa Acacia na ngayon, ang mga nanay ay pumupunta doon to reach out for the parent naman ng mga batang ito. Pag umunlad po ang kabuhayan ng mga ito, uunlad din po ang pasanin. Mailiibsan ang pasanin ng ating bayan. So, praying for the city was part of participating in God's redemptive work. Kaya, napakahalaga po nun. So, number 4, because God's mission continues even in difficult places. The exile was not the end of God's plan. Even in Babylon, God's people were to live faithfully, to witness to His greatness and trust His promises. Alam niyo, minsan, yung mga OFW natin, hindi ko alam kung nabasa ko to o narinig ko. Merong isa na foreigner ang nagsabi, napakapalad ng mundo dahil lahat ng dako ng mundo may Pilipino. Ibig sabihin, they could not imagine ang mundo kung walang mga OFWs. Kaya ang OFWs, Pinoy, sila po'y tinuturing na bayani. Na ibig sabihin, kung saan may Pinoy, may blessing yung mga employer nila. Kaya although nagsasuffer yung iba sa kanilang mga employer, but basically, pagpapala ang ating mga OFW sa kanilang mga pinagtatrabahuan. So, praying for the city was part of participating in God's redemptive work. The principle here, God's people are called to be salt and light wherever they live, even in a spiritually difficult environment. Hindi pwedeng baliwalain yung effect ng Kristiyano kahit sa mga difficult situations. Kaya nga bilang mga Kristiyano sa bansang Pilipinas, ito ang panawagan sa bawat isa sa atin, to pray for our nation, seek peace instead of division, work for justice instead of corruption, bless our communities instead of merely criticizing them, then share the gospel so that people may know Christ. So, this is our ultimate hope. Our ultimate hope is not in the government but in God. Yet because God loves people and desires His purposes to be accomplished, He calls His church, tayo yun, to pray for the nation and seeks its welfare. When our communities flourish, the church has greatest opportunities to serve, love, and proclaim the gospel. Ngayong umaga, 3 talata ang ating pinag-aralan and gusto kong isummarize po natin ito. Tingnan natin yung slide. Sa Ezekiel 22, nakita natin ang Diyos na naghahanap ng isang taong tatayo sa pagitan niya at ng bayan. Isang taong handang mamagitan sa panalangin. Ngunit ang nakalulungkot, sabi diyan, wala siyang natagpuan. And sa 1 Timothy chapter 2, hindi na po naghahanap ang Diyos. Nag-uutos na siya. Ang sabi niya, first of all, pray. Panalangin ang lahat ng tao, lalo na ang mga namumuno, sapagkat ang puso ng Diyos ay ang kaligtasan ng mga tao. At sa Jeremiah 29, kahit nasa gitna ng isang paganong bansa ang kanyang bayan, sinabi ng Diyos, pray for the city, seek its peace, seek its welfare.
Huwag maging bahagi ng problema, kundi maging bahagi ng solusyon. Maging daluyan ng pagpapala sa lugar kung saan kayo inilagay ng Diyos. At ang lahat ng ito, mula sa Ezekiel, sa Timothy, sa Jeremiah, lahat ng ito po ay nagtuturo ng isang dakilang katotohanan. God works through praying people. Hindi nangangahulugan ng bawat panalangin ay magbabago agad ang isang bansa. Ngunit nangangahulugan po ito, mga minamahal, na pinili ng Diyos na gamitin ang panalangin ng kanyang bayan bilang bahagi ng kanyang gawain sa mundo. So, kaya ang tanong, ano ang nangyayari sa ating bansa? Ano ang ginagawa ko para sa aking bansa? Kapag tumingin ang Diyos sa ating simbahan, makakakita ba siya ng mga taong handang tumayo sa pagitan niya at ng bayan? Makakakita ba siya ng mga magulang na araw-araw pinapanalangin ang kanilang mga anak at ang susunod na henerasyon? Makakakita ba siya ng mga kabataang umiiyak para sa spiritual revival? Makakakita ba siya ng mga Kristiyanong mas mabilis lumuhod sa panalangin kaysa magreklamo sa social media? Mas makakakita ba siya sa iyo? Ano ang confidence natin para manalangin? Para to stand in the gap? Para manalangin sa ating mga leaders? Para to seek peace? To seek yung kapakanan ng isang syudad? Ano yung confidence natin? Si Jesus. Ang ating dakilang saserdote. Ang Panginoong Hesukristo. Hindi lamang siya tumayo sa pagitan ng Diyos at ng tao. Siya yung naging tulay sa pagitan ng banal na Diyos at ng makasalanan sa katauhan. Dahil po sa Kanya, mayroon na tayong malayang paglapit sa trono ng biyaya. Kaya kapag tayo nananalangin para sa ating bansa, hindi po tayo lumalapit sa Diyos dahil karapat-dapat tayo. Lumalapit tayo dahil si Kristo ang ating tagapamagitan. Amen? He's our confidence. None other than. Tiyak tayong dirinig siya. Yun ang pangako ng 7:14. Diringgin niya ang panalangin natin, paggagalingin ng ating lupain. At hindi tayo nananalangin na parang wala tayong pag-asa. Tayo nananalangin sa hari ng mga hari, Panginoon ng lahat ng bansa. May kapangyarihang magbago ng puso, magligtas ng tao, tuparin ang kanyang layunin sa pamamagitan ng kanyang tinawag na bayan, ang kanyang iglesia. So, mga kapatid, dahil ang kasaysayan ng pagbabago ay madalas nagsisimula hindi sa mga taong may kapangyarihan sa mundo, kundi sa mga taong may pusong handang lumapit at magpagamit sa Diyos. Kaya sa umagang ito, gawin po nating personal yung panawagan. Huwag lang nating sabihin sana may tumayo para sa ating bansa. Sa halip, sabihin po natin, Lord, gawin mo ako yung tao na yun, natatayo sa gap. Kaya ang panalangin natin ngayon ay simple, subalit ito ay makapangyarihan. Can we say this prayer ng buong taimtim? Are you going to respond to be the man whom God is looking for to stand in the gap between God and His nation? Pakita yung huling slide. Pwede ba tumayo tayong lahat sa oras na ito? The message of the Lord for us this morning, naghahanap siya. At
Naghahanap siya ng tagapamagitan para manalangin sa lahat ng tao, lalo na sa mga namumuno, mga leaders, para sa kapakanan din ng bansa, saan man tayong lugar naroon. Just a prayer away. The confidence we have is Jesus. Na walang lalabas sa ating bibig na panalangin na babalik ng baliwala. Definitely, if is the call of the Lord, precise ang panalangin binigay ng Diyos ngayong umaga, definitely, He will hear from heaven and will hear and will heal His land. Can we be that person? Can we pray this prayer with all our hearts? Can we pray this? Kung ikaw ay isa doon sa gustong magresponde, can you pray this silently? And later, we will declare this together. Pwede bang hingan ko ang mga praise team na umawit tayo ngayong umaga? Habang tayo ay nagmumuni-muni sa panawagan ng Diyos to stand in the gap and be that man that God is searching for us. Pwede bang awitin natin yung 2 Chronicles 7:14 for us to see, mga kapatid, the Lord is looking forward for our church. May gampanin po tayo na dapat po natin gawin. Can we sing that song? Kanina nung inaawit natin talaga, ay nangungusap po ang awit na ito. Pwedeng yun muna ang gawin natin bago tayo pumunta sa prayer ngayong umaga. Yung second to the last song. Nasa iyong mga kamay ang paghilom ng iyong
for our nation right now. Pwede ba tayong sumigaw ng tatlong Panginoon? And whatever God lead you to pray, i-utter natin ito. And most of all, may we surrender ourselves as well. Surrender to God to be used to be one of His intercessors. Okay? After I count 1, 2, 3, let's pray together. 1, 2, 3. Panginoon!
Jesus. Narinig mo, dakilang Diyos, ang hikbi at panalangin ng bawat isa sa umagang ito. Narinig mo, Diyos, ang iisang desire namin, Lord God. And that is for you to intervene for our Philippines. Lord, narinig mo ito. Ang sabi mo, Panginoon, ikaw ang Diyos na magpapagaling. Diringgin mo ang aming panalangin at pagagalingin ang aming bayan. Higit pa sa nalalaman namin, O Diyos, ang alam mo sa kaganapan sa aming bansa. Napakalimitado namin. Pero hindi nalilimit ang aming prayer sa iyong trono, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Ama, we are confident that through the Lord Jesus Christ, O Lord God, ang aming dakilang saserdote, ang aming tagapamagitan, Ikaw ang Diyos, Ama namin sa langit, na dininig ang aming mga panalangin. Ama, hayaan mo po na sa mga susunod pa na mga araw, talagang tanggapin po namin yung call, yung panawagan mo, na kami bilang iyong bayan, kami po ang binigyan mo ng gampanin to stand in the gap between you and between our nation. Between the leaders, O Lord God, help us to remember our leaders always in our prayers, not just for all the people, specifically for our leaders, O God, that we may live in a peaceful and na maayos na bayan, Panginoon. Ama, salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Hayaan mo po na ilagak mo ito sa aming mga puso. Taglayin namin, hindi ito mawala. Nang sa gayon, mula sa iglesia na ito, ay talagang may mga tao na natatayo sa pagitan mo at sa pagitan ng aming bayan. Maraming salamat at patuloy mong pagpalain, O Diyos, ang aming pagsamantalang paghiwalay ngayong umaga. Tanggapin namin lahat, O God, tinatanggap namin lahat. Ang kadakilaan na iyong pag-ibig, ang patuloy na pagpapala mo, Panginoong Hesukristo, ang kapayapaan at pangunguna na yung Santo Espiritu ay sumagana sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless everyone. At makipagkamayan muna tayo bago tayo malis. Bless one another through shaking hands.